Pasok na po tayo ng Canada-US border mga ka-angel, dito sa Roseville Port of Entry. So kailangan maging polite po tayo sa officer dito sa Canadian side po, hindi po sa US ta. Kasi hula ho mga ka-angel. So ito mga ka-angel ay parang pina-flashback lang natin yung mga previous videos natin. At para at least makita nyo kung na-miss nyo yung mga previous video, at least may idea kayo kung ano yung mga in-upload natin. So dito pa rin po ay sa Glacier National Park sa Montana, USA. Particularly po dito sa Going to the Sun Road, ang one of the most scenic road to drive in North America. Ibig sabihin po, including Canada, US at saka Mexico. So nakikita nyo naman po yung kanyang yung dinadaanan natin mga ka-angel na napakataas. At pagka nandito po kayo mga ka-angel ay malulula kayo sa taas niya talaga mga ka-angel. So at saka yung road ay very narrow po. At saka yung mga bato mga ka-angel, na may mga naka-osli na parang masasagi na. So it's around only more than 3 hours drive from Calgary mga ka-angel. So bisitahin nyo po dito during the summer, kasi napakaganda po dito mga ka-angel. At hindi kayo magsisisi. So very sulit po talaga mga ka-angel. At Canadian citizen, permanent resident with a visa, you can drive here. So mga ka-angel ay magdadrive na po tayo na pabalik na po ng Calgary, Alberta. At dito sa right mga ka-angel, ayan pa rin po yung Lake McDonald's. Mahaba po kasi siya. So ito na po yung entrance po doon sa west side po ng Going to the Sun Road. So dito usually mga ka-angel ay dito sa west entrance ng Going to the Sun Road ay may mga reservation po ng pagpunta po sa Going to the Sun Road, kasi nililimit po nila yung mga volume po ng car kasi very narrow po yung daan at para maiwasan yung congestion doon sa lugar. Kaya dito sa pagka west po kayo mga ka-angel na mag-e-entry ay i-check nyo po sa website ng Glacier National Park sa Montana para for sure po na may slot kayo pagka maaga kayo pupunta dito. Otherwise mag-antay kayo yung oras na parang walk-in time. Usually mga 4 PM po yata yan. Masasayang lang po yung oras ninyo kung mag-antay kayo ng ganon. Nagpunta kami mga ka-angel, nag-entry kami dito sa St. Mary. Mayroon din pong reservation doon, but very fortunate kasi tinanggal nila o parang nilift nila yung ganon dahil mas marami po kasing nag-entry dito sa west entrance. Kasi po yung east usually yung mga galing po sa Alberta, sa Canada, hindi po masyadong kumbaga crowded yung entrance na yun. Ka-angel, andito tayo sa Hungry Horse, Montana. Gagas muna tayo dito. Pagas ako dito mga ka-angel kasi parang mas mura siya compare kung nandun na ako sa British Columbia mamaya. Kasi doon ako daan sa Roseville mag-entry sa Canada. Mga ka-angel 3.34 per gallon lang. So magandang deal to. So pagas tayo dito mga ka-angel. Dito tayo sa Hungry Horse, Montana. So dito tayo nagpa-Sinclair mga ka-angel. Dito tayo nagpa-gas. Mura rin po dito mga ka-angel. Ayan. So yan mga ka-angel, 24.08 US dollar, 7.1 gallon yung naikarga natin dito sa Montana. So larga na tayo sa Alberta mga ka-angel. One eternity later.
Yan mga ka-angel, mga yan, 4 hours 56 minutes, 284 miles. So mga 394 yung ano natin. So kasya na yan mga ka-angel, hindi tayo magagas. Mga ka-angel, mas mura dito, 3.24. Naku mga ka-angel, nagkamali tayo. So mga ka-angel, sa Montana alam nyo at wala po silang sales tax. Kaya kung ano po yung price po ng bibilin yung item sa grocery, ayun na po yung babayaran nyo. So unlike po dun sa Alberta, may GST tayo from the federal. So mura din po dito mga ka-angel. At isa sa mga pinaka lowest po na state pagdating po sa tax sa USA. At pagdating naman po sa mga gasolina at mga tabako, napaka low, mababa rin po yung mga pinapataw nilang mga tax, kaya parang hindi natin maramdaman pagka nagbabayad na tayo. Tulad po ng sinabi ko, ang lumalabas lang na tax ko ay or yung price po ng binayaran ko sa gas kanina is 1.22. So kanina mga ka-angel, at nung pagas tayo, pagka i-convert natin sa Canadian dollar, ay mura po talaga mga ka-angel. Ang kinalabasan po sa aking computation ay lumalabas lang po pagka nasa Canada na, ay nasa 1.22 more or less yung per liter, 1.22 per liter pag sa Canada side na siya. Pag na-convert na lahat yung conversion ng US dollar to Canadian, which is around 1.3 something. At yung isang galon is around 3.7 something. Ay pagka po i-convert nyo yan, ay magiging 1.22 lang yung kinakalabasan nung kaninang paggagas natin. Kasi $3.34 yata yung per galon kanina doon sa pinagasan natin kanina. So dito makanya napalsing ko talaga dito sa mga malalapit talaga sa Canada, yung mga Montana, mga Idaho, mga ganyan, kahit sa Wyoming, mga ganyan, ay nag-release po yung $3 something sa per gallon nila. So mas mura po talaga pagka i-convert nyo sa Canadian dollar. Kaya no problem po pagka po nagmasyal kayo dito sa US, ay no problem. Mas parang lumalabas sa some states po ay mas mura yung gas, yung gasolina compare po dito sa Canada. Wag lang po doon sa California, mga Nevada, kasi may mga pricey siya konti. So ayan mga ka-angel, tuloy-tuloy po tayo ngayon. Kita nyo mga ka-angel yung mga tree dito, yung nag-yellow, nagre-red. Napakaganda rin po yung mga tree dito sa Montana. Kumbaga colorful din po yung mga fall season dito sa yung autumn. Talagang maganda po din po yung Montana. Kasi po yung Montana mga ka-angel ay katabi ng Canada, ay nasasakupan po yan yung Rocky Mountains. So kaya may mga magaganda talaga siyang mga view pagdating po sa mga mountain din. Since palabas na o nakalayo na tayo sa Rocky Mountain, kaya ganito na po yung itsura. Hindi na siya kumbaga rocks yung mga mountain dito. So mala British Columbia na po yung dating niya, na maraming mga puno. At alam niyo mga ka-angel, dito sa Montana, isa sa mga the best na state pagdating po sa tax, kasi po wala po silang sales tax. Kasi paulit-ulit ko pong nababanggit sa mga video natin na pagka po nag-grocery kayo dito mga ka-angel, ay kung ano yung presyo po ng item, o let's say for example bread or noodles na bibilihin nyo, yun na po yung babayaran nyo mismo. Wala po siyang tax. Kaya kung for example $1, $1 lang po yung babayaran ninyo mga ka-angel. Kasi yun lang nga, wala silang sales tax. So mababa rin po pagdating sa mga inheritance tax, yung mga property tax, mababa rin din po yung mga taxes nila. Kaya pagdating naman po
sa mga gas, mga tabako, napakaliit lang din po yung tinatax doon. Kaya tulad kanina, hindi natin kumbaga ma-feel na may tax yung mga sa gas natin kanina dahil pag i-convert natin sa Canadian dollar mga ka-angel ay lumalabas na 1.22 lang. May mga part din po sa Montana mga ka-angel na minsan nagto $2 per gallon din sila. Kaya napakamura po dito at no problem. So ang advice ko lang mga ka-angel, pagka mahilig po kayo mag-travel, eto ay bisitahin nyo po yung USA. Since magkatabi lang naman po sa Canada, marami din pong may offer na mga natural attraction just like Canada. At pagka Alberta po kayo, malapit lang po yung Montana, katabi lang natin yan. At since karugtong po ito ng Rocky Mountains sa Canada, marami din po mga natural attraction. And if you are a Canadian citizen, just bring your own passport. That's it po. Wag na kayo magdala ng kung anong mga documents. Only the passport. That's the only thing that you are going to present to the Canadian or US border officer. Pagka po Canadian permanent resident, all you have to do is just get a US visa at plus yung passport kung saan po kayong country na citizen. That's it lang po. Yun lang. At very simple question, just very simple answer din. So, sa Calgary, we have a US consulate dito sa downtown. They have US consulate in Vancouver. They have I think US consulate in Winnipeg, in Ontario, I think Toronto, plus the Ottawa embassy. They have also in Montreal, I think, and Quebec. And of course sa Halifax. So dyan po kayo kuha ng mga US visa at I'm sure mas madali na po kasi ang sa aking opinion pagka Canadian citizen or a Canadian permanent resident. Since nakatira na kayo sa Canada, Canada and US, they have the may friendship na po talaga sila. Kumbaga nagtitiwala na yung US na tinanggap kayo ng Canada na pumunta sa Canada. Unlike po pag outside ka ng Canada, it takes maybe additional information. It takes some time to process the US visa. So mga angel, nandito na tayo sa Eureka, Montana. So walang katao-tao mga angel. So parang siguro nasa loob na sila kasi medyo malamig, magabi na rin. Siguro mga 8 o'clock na po dito mga angel. At medyo maliwanag pa. At pa-winter, of course, full season na. So maghahanap po tayo dito ng may stopan saglit. At i-check lang natin yung mga kagamitan natin sa car. At ito, mga may historical area. Ayun dyan, nasa town po tayo ng Eureka. Ayan mga ka-angel, oh. Yan mga angel, Eureka. Eureka, Montana mga angel, oh. Yan. So may mga information din dito ng fall season. Tapos may mga directory ng mga yan yung town niya mga angel, oh. So maliit na bayan lang mga angel. Mga angel, Eureka, Montana mga angel. Yan. Pili tayo ng pagkain. Pupol pa lang dito mga angel, oh. I-start pa lang. Uy mga angel, may Canada dito, oh. Ano kaya to? Ano kaya ibig sabihin? Oh yun, US tsaka Canada. Oh, World War I mga angel. Ayan. So World War II in Vietnam. Oh, yan to yung mga naki-veterans. Okay, ayan, mga angel, mga Canada, oh. US. Kaya pala dito. Very historically. Yan, ganyan, veterans. Ano kaya ito mga angel, oh. Oh, may bunga.
Kalungkot dito mga Angel. Wala pa. May isa lang ako nakitang tao. Yan, malungkot. Alas 7 na po ng gabi mga Angel. So ayun mga Angel, at paalis na tayo ng Eureka, Montana. At tuloy-tuloy lang po yung pag-drive natin dito sa Highway 93. At papunta na tayo ng Roseville, dito sa Port of Entry ng Roseville, sa boundary or border ng Canada at US. So ang tagos natin dyan mga Angel ay British Columbia, na all the way po yan sa Fernie. And then dadaan tayo sa Crownes Pass, all the way po yan sa Sparwood, BC. Yan mga Angel, oh. Tabaco Valley. Yan mga Angel, Tabaco Valley. Sa border na pa tayo ng Montana at saka BC, Canada, US. Mga Angel, oh. Yan. So doon po tayo papasok na, entry for Canada. Yung bundok na yan sa kabila na yan, British Columbia na mga Angel. So nandito pa tayo sa Roseville Port of Entry. So tara po mga Angel. Pasok na po tayo ng Canada-US border mga Angel, dito sa Roseville Port of Entry. So kailangan maging polite po tayo sa officer dito sa Canadian side po, hindi po sa US na. Kasi papasok na tayo ng Canada. Tapos na po yung US. Nung pumasok tayo ng US, so US custom pa tayo, US immigration pa tayo magsagot ngayon sa Canada side na po. Kasi balik na tayo ng Canada mga Angel. Sana walang maging berya at okay po lahat. Let's go! There you go! Hanapin natin mga Angel yung sa Canada side. Oh, may bato dito mga Angel. Oh, may mga ano dito. Parang mga scanner pala mga Angel. So ito na yata, ito yung Canada side, yung US mga Angel sa left. So yan na, Canada United States boundary mga Angel. So pumila tayo, yun, may naka-ahead sa atin. So ito pa tayo sa Roseville Port of Entry mga Angel. So kailangan antayin mo natin matapos yung isang car. At stop tayo dito mga Angel. Wait natin siya. Then sagutin lang natin na maayos yung mga itatanong sa atin. So itong sinundan natin, British Columbia to mga Angel, yung license plate. Ayan mga Angel. So kasalukuyang tinatanong yung ahead sa atin siguro, yung mga dinala niya. Usually yung mga tinatanong yung mga prohibited items. So ayan, being honest lang po tayo mga Angel, at walang problema yan. So antayin natin siyang matapos. Kita yung mga scanner na yan mga Angel, oh, yung mga camera na yan. So naka-record yan lahat. So ayun, tapos na siya. Let's go. Okay, pasok, green. So antayin natin mag-green. So forward na tayo mga Angel. Kailangan mag-greet tayo ng maayos. Good evening, sir. Hello. Hi, how are you? Doing well. Can you roll down? Oh, yes, sir. Yeah, sure. Then I'll have you shut the vehicle off for me, please. Okay. How many people are in the vehicle? 5, sir. My wife and 3 kids. And how long have you been away from Canada? Oh, we just
In the morning, actually, we went to Glacier National Park. We in Montana. Okay. Was that Carway? Yeah. Did you pick up purchase or require No, sir. Yeah. any firearms or handguns? No, sir. Yeah. No, nothing. Cash or currency? We have $40 and 5 Canadian. Cash or currency greater than 10,000? No, sir. Yeah. Any people over the border for commercial purposes? No, sir. No, sir. All one family? Yes, sir. We got 3 young ones in the back. Yes, sir. Yeah. Yeah. The three They're of all them. set to go. Thank you so much, sir. Have a good one. Have a good one. You too. Thank you. Ngayon mga Angel, inunahan ko kasi siya mga Angel. Inabi ko na malabay for $40 lang eh. Kaya mga Angel, yung sabi niya, inunahan ko kasi siya. Ang tinatanong niya kasi kung meron tayong pera na more than 10,000 Canadian dollar, kasi po bawal po yung more than. Kung meron man kayong dala at kailangan maging honest kayo at i-declare nyo na meron kayong dala-dalang 10,000 Canadian dollar. Kasi bakit po mga Angel, nabanggit ko na noon pa na para maiwasan. Oh, may mga deer mga Angel oh. So dahil po sa yung deer mga Angel yan. So yung money laundering mga Angel, para maiwasan yung pag-transport po ng mga illegal money. So at saka kailangan na subject for investigation yan kung more than 10,000 Canadian dollar. So very simple question, very simple answer din po. So inunahan ko lang po kasi siya mga Angel. Yeah, so kailangan patapusin nyo muna si officer bago kayo magsagot. Okay mga Angel? So officially nasa Canada na naman tayo mga Angel at tuloy-tuloy ang ating pag-drive papauwi ng Calgary, Alberta. So nasa ano na tayo mga Angel, yung kanina is US 93 highway. Dito naman is BC 93 highway. So kumbaga dugtong niya mga Angel. So at kumbaga pinalitan lang yung name noong nasa British Columbia na siya. So yun mga Angel, uwi na tayo.
Mga ka-Angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.